po sila na magtatagal sila sa ating lalawigan ng 2 buwan. Ano po? At nung January 14 po ay nag-present po ang inyong governor dito sa infrastructure development sector ng Regional Development Council, at natutuwa ako po na marami po tayong maipapasok ng mga proyekto sa infra para po sa 2022 na po ito. Kaya po, alam nyo, very busy po ang provincial government sa paggawa po ng mga proyekto para po tayo ay mabiyayaan lalo at magkaroon pa ng mga additional na projects na makakatulong po sa ating lalawigan. At nabalita ko na po at napakaganda po yung ating 2021 GAA ng national government. Nakalagay po doon sa luwa ay meron po tayong pondong na ilagay doon. Si Speaker Lord Alan Velasco po ay naglagay ng mga 433 million. Ito po ang pasimula ng pagkapagawa natin po ng Marinduque Water Supply. Yan po ay 1.6 billion mga kababayan. At malaki po ang ating pasalamat kay Speaker Lord Alan Velasco. At nahanapan niya po ng pondo yan. Masisimulan na po yung ating water system itong taon na ito para maayos na po itong problema natin sa tubig. At talaga naman pong ang tagal na po, ilang dekada, 4 o 5 dekada na po yung problema sa tubig. So magandang balita po ito. Kaya lang po ay, ang covered po nito ay 5 bayan. Yung Torrijos po ay may water system na po. At kung magiging water district po tayo ay hinihiling natin yung mga mayors po na sumulat sa luwa para humiling ng organization o formation ng water district. At yun po ang mamamahala at magmamanage at magmi-maintain. Hindi po ordinaryo kasi yan at kailangan pong professional ang gagawa. Basta ito po ay tuloy-tuloy po ito at hindi po natin titigilan. Kami po ni Speaker Lord Alan Velasco ay hindi titigil hanggat hindi po maayos itong water problem natin na talaga pong ang tagal na pong hindi na susolusyonan. At siyempre nga po, yung patungkol sa kuryente ay malapit na rin pong buksan yung mga bid ng ating mga interested na power provider. At pag nakikita ko po ito ay siyempre po mga 2 taon pa po yan bago sila makapagsimula. Pero in the meantime naman po ay talaga pong nakatutok ang ating Napocor at ang ating Marelco, si GM Sol, napakagaling po niyan na mabawasan po yung pagbabrown out natin sa Marinduque. Sa loob po ng itong darating na taon hanggang sa 2 years po, pag pumasok na po yung power provider, ay maaayos na po yung kuryente natin. Isang napakalaking problema pa rin po sa ating lalawigan. At eventually po si Speaker Lord Alan Velasco ay sikasuhin po yung submarine cable para makakonect po tayo sa Luzon grid. Para po mas mababa ang bayad sa kuryente at lalong reliable at hindi po brownout. Dito naman sa infrastructure development po natin ay marami pa po tayo nakakasan na proyekto. Kaya mga babayan, makikita nyo naman talagang wala pong tigil at walang humpay po yung ginagawa natin sa pagpapaasenso ng ating lalawigan. At yun na nga po, ay ang kagandahan ay nabigyan po tayo ng pondo. Kahit partial pa po ay para makakuha tayo ng isang napakagaling na consultant para sa master plan sa buong lalawigan. At para meron pa tayong sinusundan na roadmap o plano. At yung ating mga tourist areas po ay may mga proyekto rin po na pan-develop. So yan po ang ating mga panlaban. At nakikita nyo po ay talagang patuloy po ang ating pagtutok sa ikabubuti ng ating lalawigan. At siyempre po ay nandyan din po yung ating budget review na ginawa ng Regional Development Council, yung iba-ibang sektor po at kasama na rin po dyan yung infra sector, nandyan po yung socio-economic at yung economic sector din po. So lahat po yan ay ating binubusisi. At pasalamat tayo sa Planning and Development Chief, si Marian Conanan. Yan po nakatutok dyan
At syempre po, yung ating inaasikaso din po natin yung 240 million na AAA na slaughterhouse. At diyan po magkakaroon ng processing later on. So malaking bagay po 'yan, mga kababayan. So patuloy po tayo sa paggalaw at ang sinasabi ko lang po ay mag-ingat po tayo. Yung bakuna po ay ninegotiate pa po ng ating national government, ng DOH at saka ni Secretary Carlito Galvez. Yung sa darating na February daw po ay 50,000 na doses lang yon. Pero sa Pfizer po yun, kaya hindi pa po sa atin darating yon. Nakikipag-coordinate naman po yung gobernador bilang national president po ng mga liga ng gobernador. Yan po ay titingnan po natin kung paano po tayo mabibigyan kaagad ng bakuna hanggat para po papunta doon sa herd immunity na tinatawag nila at na matigil na po itong pagkalat ng deadly virus na COVID-19. Ano po? So, yan po ang mga nangyari, mga kababayan, itong nakarang linggo. At siyempre, ay tayo po ay tumitingin sa isang sana ay maunlad na 2021 para sa ating lalawigan. Pero ang tingin ko po dyan, hanggat hindi pa po nababakunahan yung ating mga kababayan at mag-create po ng herd immunity na tinatawag, yung mabakunahan po yung talaga nakakaraming miyembro ng ating lalawigan, halos mga 70%, ay medyo kailangan pa pong tutukan. Yan nga po ay gusto natin matapos agad itong COVID, pero kailangan umasa rin po tayo sa national government. At ang isang magandang balita pala po ay dahil po doon sa Mandanas versus Ochoa ruling at Garcia versus Ochoa ruling na ako po ay sumulat diyan at naglaki po tayo ng pinagbabasihan ng kinukompute na IRA or ngayon po ay NATA, National Tax Allotment, ay marami na pong ibababang powers and functions dito sa provincial government. Magkakaroon po tayo ng meaningful na local autonomy. Maganda na po itong ating mga powers, palaki na po. At the same time po, yung panalo po sa desisyon na dalawa, na ako naman po ay talagang sumulat na sa Supreme Court, ay makakatulong po sa atin dahil magbababa po ng pondo, mga ilang bilyon po yan sa 81 provinces and highly urbanized cities. Mga 234 billion po ang madadagdag dyan sa mga LGUs. Kaya makakita po tayo na mas maraming pondong magagamit para po sa ating mga proyekto at programa. Yan po ang importante. Kailangan po kasing maayos natin yung mga basic na pangangailangan natin. Katulad po niyan tubig. Ay alam nyo, 1 year and a half pa lang ay meron na tayong project ng tubig. Samantalang ang tagal-tagal po niyan. At yun na nga po, yung ating kuryente ay maaayos na rin itong taon na ito. At yun na nga. At yung mga infrastruktura po ay marami pong nakuha si Speaker na mention ko na po yan. Yung pong ating mga kababayan sa barangay, yung mga multipurpose building po at covered court, dyan po nakapaloob. At dahil po sa ating magaling na speaker na talaga pong pinagmamalaki naman po natin, kahit anak ko po siya, ay talaga namang pride po ng Marinduque, ay biruin nyo namang siyang speaker sa buong bansa. So maganda pong ating tinatahak. Ang talagang malaking problema na lang mga kababayan ay itong COVID-19. Sana po ay mapuksan na natin to. Sana po ay tumigil na yung transmission. At tulong-tulong lang po tayo. Iwasan na po natin yung panghahawa. Sa loob po ng bahay ay comply po ng health protocols din, mga kababayan. Yan po ang hinihiling ko. At more importantly, i-report yung symptoms. So yun lang po mga kababayan. At open na po tayo sa mga tanong at kuro-kuro. Sige po, Karik. Okay po, Governor. At nasa pangalawang bahagi na po tayo, mga kaibigan, sa mga gustong magtanong ng personal sa ating minamahal na Governor, ay text naman po o tumawag kayo sa 0961-22-4436. First question po natin, Governor, ano po kaya ang magandang gawin para mapababa ang presyo ng karneng baboy? Hindi naman po dapat tumaas ang presyo dahil madami naman ang inaalaga ang baboy dito sa atin.
Ang problema po kaya mataas ang presyo ng karning baboy ay dahil wala nang mabiling buhay na baboy ang mga magkakarne sa palengke dahil laganap na po ang mamimili na taga-ibang lugar na nagabayad pa ng mataas na presyo. Kaya kailangang makipagsabayan sa presyuhan ang mga meat dealer natin para lamang may maitinda sa palengke. Well, malaki pong problema nga po talaga yan. At meron po kaming binabalangkas na executive order na meron pong timbang na ay hindi po pwedeng ilabas. Ano po? So, at ayusin po natin itong linggo na yan. Pero mga kababayan, alam nyo naman po yung presyo po ay pwede naman pong gawa ng price ceiling ng mga municipal government. So hinihiling ko po doon sa mga municipal mayors, i-convene po nila yung price coordinating council nila at mag-fix po sila ng mga presyo. Hindi lang po sa baboy, hindi lang po yung karne ng baboy, pati po yung karne ng iba at yung mga ibang pati sa isda po kung kaya nyong gawin at yung iba pa pong mga items na binibenta, ayan po ay pwede nyo lagyan ng price ceiling po yan dito. Well, ang problema naman po talaga, ang sinasabi ay walang mabili. Alam niyo mga kababayan, yan po nga yung titignan natin na pwede po nating bigyan ng regulasyon. Ano po? Na at least yung food security natin ay matugunan. Pero alam niyo po, depende rin po talaga yan sa nagbebenta, nagpapalakit nagbebenta at bumibili. Yan po yung law of supply and demand Kaya po talaga namang, di ba, sabi nga po, repeal the law. Law of supply and demand. Hindi naman talaga po batas yun. Yan po yung, mga factors na nakaka-impluwensya ng presyo ng ang commodity. Kaya po naman pwede mag-price ceiling. Pero yan po talaga mahirap i-regulate dahil nga po pag malakas na talaga yung demand, yung pagbili at maganda yung presyo, siyempre po naman yung mga nag-aalaga po at yung iba naman ay talaga hindi kumikita pa masyado dati, ngayon na po yung chance nila na kumita, ano po? So, yun nga po, ang nakikita ko dyan, maggawa ng price ceiling po ang ating mga municipal governments. At sa probinsya naman po ay maglalabas kami ng o i-reiterate namin yung order na kailangan up to a certain weight ay hindi pwedeng ibenta sa labas para po tayo magkaroon ng food security. May mga paraan din naman po na para makontrol yung presyo na ibebenta, pwede naman pong bumili ang mga provincial government ng mas reasonabling presyo. Yun po isang estratehiya, ano po? So, ganun nga po. At kung talagang wala na pong mabili at talaga pong binibenta naman sa labas at maganda po yung presyo, ang sabi ko nga po, baka naman na for the meantime ay maghanap naman tayo ng ibang makakain kahit po isda mo. Okay po, ay may cholesterol yan. Ano po? O, sige po. Okay po. Meron po tayong caller mula sa ating hotline. Okay. Si Kagawad Ador Portento. Ayan, Kagawad, magandang hapon po. Magandang hapon po, Gobernador. Opo. Opo, magandang hapon. Saan pong barangay ka, sir? Tawiran po. Tawiran. Opo. Nasa kabilang linya po si... Okay po. Magandang Sige hapon po. po, Gobernador. Okay Ako po. po ay kagawad na doon din sa Tawiran. Ay ako po nahingi ng tulong sa iyo tukol din sa aming barangay road para mabagyan po ng tambak. Opo. At ano pong sitio yan? Anong sitio? Sitio Baba po, Tawiran. Sitio, Gababa? Ibaba. Ibaba. Tawiran. Opo. Sige po, at papadalan po natin ang panambak. Opo. Nagkamit na po kita doon sa Pantasya. Ganun Opo. po. Sige. Salamat po. Okay po. Opo. Sige po, at Salamat po. paratingin po natin ang panambak. Opo, Kaado. Sige po. Salamat po, Gobernador. Merry Sige Christmas po, po. ingat po. Opo, ingat po. Okay. Yan po si Kagawad Ador Portento ng Barangay Tawiran. Okay. Isa pa pong text question, Governor. Kailan po yung pong umpisa ng mega bridge
dapat po bukod sa mega bridge, meron din pong mega evacuation center. Wala pong malipatan ng mga tao kapag may bagyo dito sa Tawiran at sa Lapu-Lapu, Santa Cruz, Marinduque. Salamat po. Well, yung Mega Bridge po ay pinag-aaralan pa po yan sa RDC. Alam niyo po sila yung dinadaan po yan doon at malaki po kasi yung halaga ng proyekto. Pinag-aaralan po yan. Ganyan po talaga yung mga proposal. Kaya nga po yung nabanggit ko po kanina, yung ako po yung chairman ng Infrastructure Committee diyan po sa RDC. At may mga requirements pa po yan at tinatrabaho pa po natin yung requirements at siyempre po sa panahon na ito ay medyo hirap po ang pondo ng national government. So titingnan po natin kung kailan po may implement yan. Yung mega evacuation center naman po dyan sa Tawid at Lapu-Lapu ay papatignan ko po yan at alam niyo po ang ginagawa po natin ngayon ay parang talagang multipurpose na po yung building. Yung covered court po ay pwede na rin po talagang evacuation center. Ano po? At sabi ko, ayusin yung design. At hindi po tayo kasi pwede nang tayo ng iba't ibang klase ng barangay building. Ang dami pong mga requirement. Meron pong daycare, meron pong ganyang barangay hall, may covered court, may evacuation center. At wag ko kayong ala, titignan po natin ito, yung sa evacuation center sa Tawiran at Lapu-Lapu. Apo. Okay po. Meron naman po yata pwede namang maging evacuation center yung Tamayo Training Center. Malaki din po yun. Ayun. Ginagamit din po yun. Tama po. Okay po. Meron po tayong caller. Si Lito Riego ng Pag-asa. Hello, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Lito Riego po ng Pag-asa at saka taga Dibilia na rin po. Okay po. Nasa kabilang linya po si Gob sa katanungan mo. Magandang hapon po, Sir Governor Frisbee. Yes, sige po, Kalito. Ano po may paglingkod? Ako po isang concerned citizen. Ako po taga rito sa Barangay Pag-asa, pero ang barangay ko po originally ay Dibilia po, Santa Cruz. Okay. Ay, kwan po, yung na-obserbahan ko po ay yung ibang barangay sa ibang bayan, Mugpog, lalo na Torrijos. Ay, ang gaganda po ng mga barangay road. Opo. Ayun po Dibilia, siyempre nag-start sa Malugbog, and then Dibilia, ay po ay anong worse na po ang situation at noon nga ni Aikwan, masama na, and then Bilagyo, ay ngayon po ay lalo sumama. Ay, ano po kaya ang plano doon? Lahat naman po yung ating mga masasamang daan ay ini-inspeksyon na po yan ni Engineer Leal ng Provincial Engineering. Ano po? At may mga plano po tayo talaga naman na ayusin po yung ating mga kalsada. So, i-schedule lang po natin at hindi po pwedeng masabay-sabay lang. At meron na nga po tayong equipment na gagamitin. So, hintay lang po at nakatutok po tayo dyan. Alam po yan, i-report na nga din po yan. Yung Balogo sa Dibilia, ano po. At ayusin po natin. Kaya lang po talagang grabe rin po yung salanta ng mga super typhoons. Yung pong maayos na daan ay sinisira pa at lalo pong mabigat yung yung pag-repair na gagawin. Kaya nga sabi ko po sa DPWH, sinabi ko po na ayusin yung design, baguhin para po mas matibay. Tingnan po yung drainage canal. Kasi po pag naano na po yung drainage canal, natatakpan po at yung tubig ay bumabagsak na po sa kalsada at bumababa din sa kabilang lugar na mas mababa. Inuuka po yung ilalim ng kalsada kaya lalo po sumasama. Pero meron po tayong diyan, mga plano naman at hintayin nyo lang po, sinulat ko po rito, Kalito. Opo, ayusin po natin. Opo. Sige po, salamat sa direktang sagot nyo po at mabuhay po kayo. Salamat din po, Kalito. Ingat po. Okay, maraming salamat. Kalito Riego ng Divilia at ng Barangay ng Pag-asa. Isa pa pong tanong, Governor, dapat po inapalalim din po ang mga ilog at sapa, lalo na po dito sa Lapu-Lapu, para hindi na po kami madaling bahain kapag may bagyo. Nito pong nakalipas na bagyo, lumubog po kami. Opo, yan nga po ang nabanggit ko kanina na talaga pong nakipag-usap ako doon sa
EMB at napag-usapan po yung mga prosesong gagawin, yung estratehiya at yun na nga po, may sinabi silang ino-authorize na po yan ng Secretary of Department of Environment and Natural Resources. Meron po siyang department order na magagamit natin. At ang inyong gobernador naman po ay patuloy po sa pakikipag-usap sa mga dredging companies. Ano po? At maghintay po tayo. Lahat po talaga yung lalaliman natin. Alam po natin yung problema na yan. Opo. Okay po. Yan. Okay. Meron tayong gusto magtanong sa kabilang linya. Papasukin Go natin. ahead. Hello. Hello. Hello, magandang araw po ulit. Magandang araw po. Sino po ulit ito? Si William Perlas po. William. Ng Silangan Torrijos. Oo. Opo, Sige po. Torres Sige tayo. po. Opo. Opo. Sige po. Nasa kabilang Sige linya po. po. Sige po. Ay, magandang araw at mapagpalang araw po, Gob. Sige po. Hello. Opo. Same to you po. Opo. Una po, nakiramay din po tayo sa pagkamatay ni Vice Mayor ng Buenavista, si Hanel Enciano po. Salamat po. Talaga po nakakagulat yung nangyayari. Kaya ingat po tayo sa COVID, William. Opo. Opo, ay lalo po tayo medyo senior na mabuti ngayon. Pareho nga po tayo, kaya ingat po tayo. Opo. O, kayo din po, Gob. Una po, may suggestions lang po ako sana. Sige po. Sana po maging tama po at medyo talagang nipilit yung mauna yung vaccine ng COVID, yung pondo po, ano po? Opo, ay sinisiguro naman po na meron po vaccine talagang darating. Depende lang po sa schedule At nangako naman po siya, nakakausap ko po diretso si Secretary Galvez. Hindi naman po tayo mahuhuli dito, William. Opo. Sana po talaga, dahil talaga yan po ang ating sa Marinduque po, hindi po sa pangungunang yan po ang nagiging malakid natin sa ating programa ninyo na mga project dito programa, ano po? Opo. Ayusin po Hindi po natin tayo yung magalaw. bakuna. Opo. Opo. Pangalawa po. Pangalawa Sige po, po. yung pong water district na create sana sa 5 taon dito sa Marinduque pa. Opo. Opo, yun po ang ating suggestions lang, ano po? Opo, yun ang pa kasi po yung pondo ay nilagay sa LUA, Local Water Utilities Administration. So gagawin na po yung plano diyan. At tatanungin din po yung Torrijos Municipal Government kung gusto po nilang isama na po yan sa water tatanungin din po yung Torrijos Municipal Government kung gusto po nilang isama na po yan sa water district. Yung mga Ay, mayors salamat po kasi hinihiling natin na sumulat at kailangan po yun na hinihiling na mag-create ng water district sa kanilang bayan. Opo. Opo, yun po, Mayor. Pangalawa po, kaya po ako medyo interesado doon sa priority ng project na suggestions ko. Meron po kasi kaming kaunting interested po kami sa kaunting small business sana dito sa inyong Ano po yun? sa project ninyo. Ay yung po, una po sa mga field farm system. Ano po yun? Farm? Yung pong sa mga farming. Opo. Okay po. Tinututukan po natin yan. Opo. High value crops kung maaari. Opo. Tama po yun. Tulad po ng sili na manghang na naabot yata 1,000 per kilo. Opo. Opo. Pangalawa po doon sa swine. Kakausapin ko po Opo. Opo, sige po. Kakausapin ko po si agriculturist natin ng probinsya, si Arman. At tama. Yun nga, alam po nila yan at tama yung suggestion nyo na ating po tututukan yan at mabigyan po ng pondo. Ano po? Para Opo. lalo tayong kumita. Tama po yun. Opo, matagal na po kami dito na tinaal po namin mabuti. So, nag-decide po kami, yung anak ko una, na mag-invest ng konting kahit small business lang dito sa programa ninyo. Go. Opo, tumawag po kayo sa office namin at nang makausap nyo itong mga tao namin. At maganda po yan. At talaga pong welcome po yan sa amin, lalo po sa akin, na talaga pong interesado yung ating mga kababayang magnegosyo para makabangon tayo. At marami po kaming makukuha ng mga ayuda. Hindi lang po yung loan assistance venture.
Meron naman pong mga loans din na binibigay ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Yung mga iba pong mga Sige po, yun lang po. meron po Sa lahat ngayon po, medyo yung mga proseso, yung mga regulasyon, yung po muna ang aming inaano ngayon. So, paano kami makikiano sa programa ninyo? Participate. Opo. Yung telepono nyo, iiwan nyo ho kay Karik, Opo, At opo. para mapatawagan ko kayo sa mga tao namin. At believe nga ako po sa inyo, kayo po yung isa sa mga interesadong mga kababayan natin at talagang gusto pong pumasok sa ganyang negosyo o pagpapalaki ng mga agri-products. Kaya po natutuwa ko, palagi po kayong tumatawag. Gusto ko po kayo talaga matulungan. Iwan niyo po yung number niyo kay Karik at patatawagan ko kayo kahit bukas po sa aking mga tao. Ano po? Opo, kung wala po sana pandemic, magkukonsultasyon kami sa inyo para malinaw sana ang kaso po pandemic. Talagang mahirap po, ano po? Totoo po. Eric, at papatawagan ko kayo bukas. Ang matulungan kayo ng todo. Opo. Gob, mayroon pa akong counting sa inyo i-inform. Tayo lang ba nakikinig, Gob? Ano po yon? Tayo lang pong dalawa, tatlo ang nagkakaringganan nito. Hindi po. Lahat po ng mga tao nakakarinig sa inyo. Live ka po. Live. Live. Buong Marinduque ho ay nakikinig sa inyo. Buong Marinduque po. May number naman po ako. Isulat nyo na lang. Ibibigay ni Rick Pialago. Tawagan nyo na lang po ako kung medyo personal. Ano po? Medyo personal po, pero related po sa aming initiative na sumali sa inyong program. Ibibigay ko po kung may ballpen po kayo dyan, sulat nyo. Ito yung number ko palaging ginagamit. Ito po, 0908 0908 0908 ho. 818 39 22. Tuto. Opo. 0908 818 3922. 0908 Gob. Opo. 018 3922. Opo. 0908-818 Gob 3922. Tama po. Okay, salamat po Gob. Medyo lang po related po dito sa aming sa interest sa inyong. Okay po, sige po, text lang po kayo, tawag po kayo at matulungan kayong mabuti. Oo. Salamat po Gob. Okay. Sige po, Salamat po. ikat po, Ka-William. Ricky, salamat din po. Salamat po kay William Perlas Okay. ng Silangan, Bye-bye. Torrijos, Marinduque. Dami nating mga text dito. Okay. Gob, magkakaroon po ba ng COVID-19 vaccine ang mga private clinic at hospital para doon na lamang kami magpabakuna kesa pumila sa libreng handog ng gobyerno? May pambayad naman po kami. Yan po ay nasa control ng DOH kasi po ay nire-regulate po nila yan kasi po yung storage aayusin pa. Ganito ang sitwasyon ay ang local government ay pinapahanap na po ng vaccination center. So yun nga po ay pwede naman po doon kayo at kailangan i-accredit lang namin at ayusin lang po ng DOH yung lugar para po hindi masayang yung vaccine. Ayun po, kung may pambayad naman po kayo, ay meron naman po makukuha tayong mga donation sa vaccine. Ano po? At kung gusto nyong mauna at gusto nyong bayaran, o kaya ay meron ho kami pwedeng i-authorize na mabibilan nyo at mabigyan kayo kaagad. Kasi po ay kung local government unit o kung probinsya po ang bibili, medyo po ang sabi po ng national government, uunahin po na po yung mga sektor na may priority. Yung mga health workers, doktor, nurses, medtech, lahat po yung sa ospital, mga municipal health units, yan po. Yung mga uniform personnel, yung mga senior citizens, yan po yung uunahin. Libre ho ito. Ngayon kung hindi ho kayo makapag-intay, ay sa totoo, pwede naman ho kayong kumausap doon sa mga kumpanya na bumili ng
sarili nilang bakuna at i-arrange po namin. Sa alam ko po dito sa Marinduque ay wala pa pong pribado na bumibili sa supplier. Kasi po ang arrangement dyan, pag bibili po ang pribado, 50% po ng binili ng bakuna ay dinodonate po sa national government. So matitira po sa kanya ay 50% ng bakuna. Kung makikipag-arrange po kayo at gusto niyong bayaran doon sa kanya, ay pwede po yun. Doon sa private company po ang makukunan niyan. Pero kung po yung provincial government po ang tatanungin nyo, hindi po kami makakagalaw dyan. Ang gusto po ng national government ay mauna po yung mga prioritized na grupo o sectors, yung nabanggit ko po kanina. At pagkatapos pa lang po noon ay saka naman po bibigyan ng bakuna yung iba nating mga kababayan. So ganun po ang sistema. Mauuna po yung mga binigyan ng priority. Kung nagmamadali po kayo, the best thing really ay yung private company po ang ating unahan na rin po. So, anyway, may ginagawa po kaming arrangements na baka makakuha po tayo ng donation ng bakuna. Yan po yung ating titignan kung paano natin mabibiyayaan kaagad itong ating mga kababayan. Sige po, maghintay lang po kayo ng anunsyo. Hindi po tayo tumitigil, hindi po tayo makakuha ng bakuna kaagad. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Ito pala parang nagpapasalamat po sa iyo. Salamat po sa agarang pagtugon sa aming kahilingan, Governor, na gawin ang aming pier dito sa Polo. Andito na po yung equipment na gamitin sa paggawa ng pier. Maraming salamat po, Gob. Mabuhay po kayo. Ayan. Anytime po. Maraming salamat po. Okay. Magandang hapon po, Gob. Sana po ay matulungan ninyo ako sa puhunan para sa pag-aalaga ng baboy. Nagpunta po ako sa opisina ng Department of Agriculture dito sa Santa Cruz. Gusto ko sana makahiram ng puhunan. Ang sabi po sa akin, kailangan ko pa daw po ng 10 grupo para makahiram. Wala naman po akong kagrupo. Sana po'y matulungan ninyo ako. Kailangan ko lang po kasi ang mapagkukunan ng dagdag na kita. Nagapagawa po kasi ako ng bahay namin na nasira ng bagyong Nena. Salamat po, Gob. Ano po yun? Aha. Lima lang po yung guarantor. Meron po kami satellite office dyan. Hanapin nyo si Reo Malelang at tatanungin nyo yung LAV, yung Loan Assistance Venture ng probinsya. Hanapin nyo si Reo Malelang. Nandyan po yon. O kaya yung isa pong tao natin, si Miss Nunez yata, dyan po sa munisipyo po ng Santa Cruz. At doon po kayo magtanong. Meron naman po Mayor's permit po dapat po hindi rin tataas kasi nag-pandemic. Dapat nga po mas mababa ang babayaran sa business permit kasi nga po humina ang kita ngayon, taon, kasi ilang buwan ding walang kita. Halos taon-taon ina-adjust nila ang kita kahit di ganon kumikita ang isang tindahan. yan pong business permit, ang pinagbabasihan po niyan ay yung kinita nyo noong nakaraang taon. Kaya po kung kayo may pruweba naman na ganun lang ang kinita nyo, hindi po pwedeng i-charge ng mas mataas doon. Yun po ang pinagbabasihan, yung kinita po. Yan sa business permit. Kaya makipag-usap na lang po kayo at humiling po kayo ng kababaan. Dahil kung hindi naman po ganun talaga yung kinita, hindi po dapat mataas. Ano po? Parang yan po yung talaga nakabase lang po yan dyan sa kinita sa nakaraang taon. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Tanong ko lamang po, Gob, sana po malaliman po ulit ang dito sa Bitig, sa Duungan, Barangay Lapu-Lapu, yung inagadaanan po ng bangka. Mababaw na po ulit dahil sa sunod-sunod na bagyo. Sana po malaliman uli po na makapasok uli ang mga taga-isla dito kasi nakakatipid po sila sa pamasahe at nang makapaghanap buhay po ang mga nag-aistiba dito po sa Duungan, Lapu-Lapu,
pati na rin ang mga magta-tricycle. Salamat po. Sige po, papupuntahan ko po kay Engineer Leal kung paano po ang mabuti. Yan po ay dredging na rin malamang. So nabanggit ko na nga po kanina, yung mga areas po natin na kailangang i-dredge ay talagang tinututukan po natin. Sige po at kausapin ko po bukas si Engineer Leal para malaliman yung duungan dyan sa Lapu-Lapu po. Okay po. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, Gov, yung pong aming loan sa LAV na hanggang ngayon po hindi pa namin natatanggap. Pag-atanong po namin sa pinakang leader, ang sabi po ay next week, madating pa po kaya ang LAV loan namin. 2 months na po. Yung iba pong barangay nakatanggap na. Dito po kami sa Barangay Lipa. Barangay Landi pala. Barangay Landi, sorry. Ano po yun? Barangay Barangay Landi daw po. Sa Landi. Mhm. Sige po, titingnan ko po bukas. Malaki pong pondo nilaan ko dyan. So, dapat po ay siguro yung pagproseso lang po dahil sabay-sabay pong kumukuha ng loan. At hayaan nyo, ipapa-prioritize ko po at bigyan ng preferensya itong sa inyo, sa Landi. Opo, sige po. Okay po. Magandang hapon po, Governor. Salamat po at nadadaanan na ng jeep ang kalsadang Bukbok to Puting Buhangin. Salamat po sa agarang aksyon ninyo. Happy New Year po at God bless. Sabi po nang nag-text. Sige po, salamat po. At handa pong tumulong ang inyong gobernador. Kailangan lang ipaalam po yung mga problema. Salamat po. Magandang hapon po, Gov. Tanong ko lamang po kung bakit mataas ang pamasahe ng tricycle at jeep. Ano daw? Hello? Kung bakit daw po mataas ang pamasahe Hello, na... Yes po. Hello? Hello, Rick. Hello, sir. Nawala si Gov. Nawala ang kwan. Sandali lang, Gov, ba? Sige. Okay po. Yan. Okay. Sige. Na-lost connect po yung aming... Akala ko sa akin. Dito po sa amin na-lost connect yung headphone para sa inyo. Tanong ko lamang po kung bakit mataas ang pamasahe ng tricycle at jeep diyan. Samantalang sa Maynila, hindi po nagabago ang pamasahe. Lalong pahirap sa tao, baka pwede pong paki-actionan ng husto. Hindi po talaga makatao, sabi po ng nag-text. Opo, titingnan po natin. Kasi nga po ay naging problema po dyan ay isa po yung pinapasakay. Palagi pong 3 dapat yung sakay ng tricycle. Yun po ang nangyayari. Kaya po tinataas po nila. I-check ko po sa LTFRB. Paki-report nyo nga po kung magkano sina-charge po sa mga lugar-lugar. Nandiyan naman po si kapatid na Rick Ibigay nyo nga yung mga sinisingil ng ating tricycle at jeep at kung saan lugar dyan nang mapapuntahan po natin sa LTO at saka sa sa LTFRB. I-check po natin. Opo. Sige po, paki-text po yung mga yung presyo po ng pamasahe at anong ruta. Anong lugar? Opo, at anong lugar. Okay po. Magandang hapon po, Governor, Press B, Biba Senior, Santo Niño po sa ating lahat. Magtatanong lang po ako kung pwede na po naming ipaputol yung mga puno ng mahogany at gemelina na itinumba ng Bagyong Quinta. May permit na po ito sa Mayor's Office at sa barangay. Approve na rin po nila. Salamat po. Kailangan pong alam ko dyan ay sa DNR po yung kailangan pong aalamin ko po. Ako gusto ko pong anuhin yung mahogany dahil medyo mas nakakasalanta daw ng environment yan Pero alam ko po kung ganyan naman bumagsak na binibigyan po ng Itatanong ko po kay Amy Diaz, po? Alam ko po yan inaaprubahan ng DNR bago po kayo pumutol. Opo. Governor Press B, baka po nangangailangan ka ng driver. Marunong po akong mag-drive ng automatic at manual transmission. Kailangan lamang po ng trabaho. Maraming salamat po. Sige po, yung si Alma Timtiman po, yung peso, actually national awardee po yan. Yung ating peso ng probinsya, si Alma Timtiman, yun nga, ipatawag lang doon sa ating hotline po at ipakonect kay Alma Timtiman. At na maihanap ko yung trabaho. Kailangan din naman po natin talaga ng mga driver. Lalo po yung equipment operator, kailangan po natin yan. Po? Sige po, mag-apply po kayo. Palagay ko po may mapapaglagyan kayo. Opo. Okay po. Governor, nais lamang naming ipaalam sa inyo na sobrang mahal na po ng presyo ng isda ngayon. 200 pesos po ang kilo ng maliit na galunggong. Salamat po.
Yan nga po ang tinatrabaho pa namin at alam niyo po, ang sabi nga diyan ilang kamay daw ang salin-salin kaya po tumataas masyado. At pinapag-aralan pa po namin yung sistema kasi po yung aming truck na kailangan pan-deliver ay ano pa po hindi pa ho na bibili. Kasama po yun doon sa ating plano na tayo na po ang mag-handle, tayo po magbabayad ng mga mangingisda para po makontrol natin yung presyo. At the same time, may kumita rin po sila. Di bali po, at nakaporma, alam po namin yung problema na yan. At intay-intay nyo lang po at pag dumating yung aming mga equipment ay gagawan po natin ng paraan. Okay. Mula naman po kay Joe Rejano ng Maniwaya, Gob, gusto ko pong magpasukat ng lupa dito sa Maniwaya. Sino po kaya ang makakausap dyan sa Kapitolyo para sa pagpapasukat at magkano po kaya per hektar? Alam niyo po ito ay wala po kaming surveyor talaga sa Kapitolyo. Kami po ay nagbabayad din ng surveyor At yan po ay ang ginagamit po namin, although may bidding po, ay si Engineer Licon. Ay dapat po private surveyor na po ang kausapin niyo, Mang Jo. At wala po kami talagang surveyor dito sa probinsya. Wala po kaming sumusukat. Si Engineer Licon po ang aming ginagamit na surveyor. Opo. Okay po. Ako po si Marites Fernandez, taga-Aturan. Gusto ko pong mag-alaga ng kambing. Paano po ang proseso para magkaroon ng aalaga ang kambing? Ang in-charge po dyan ay si Dr. Victoria, kaya po kayo makipag-coordinate. Actually ay bumibili pa kami ng mas maraming kambing, kaya po mag-coordinate po kayo kay Dr. Victoria. Opo. Okay po. Gob, sana po meron din kayong apamigay na baka at karabaw bukod sa baboy at kambing. Opo, nag-request na po kami. At alam niyo naman po ay medyo may mga kilala naman po tayo dito sa mga departamento. Nag-request na po ako ng karabaw at kambing at baka. Ano po? Yan po, kambing. Halo-halo na po yan. At ang ating pong regional director, si Tony Herunjo po ay tulong ng tulong. Siya po ay sa DA. At yung DAR po ay may mga ganyan din pong dispersal. So, sige po at ibigay nyo lang yung pangalan nyo para nakarehistro na kayo sa bibigyan po ng livestock. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, sana po matulungan ninyo na ma-develop ang Dapdap Beach at sana po muli po ninyong buhayin ang Senators Boulevard. Ito po ang Senators Boulevard, ito po yung coastal road dyan sa pagitan ng Buyabod at Lapu-Lapu. Sabi nung nag-text, sayang po yung concrete road doon. Halos motor na lamang po ang nakakadain dahil masukal na. Sige po, at tinitignan po natin yung mga ating infrastruktura at sinulat ko po rito, tinitignan ko po kung paano natin magagamit ng maganda. Yun naman pong sa Dapdap Beach ay saan lugar ho ito? Yung pong Dapdap Barangay Angas yata yun o Tagum? Barangay Angas. Tagum yata? Sige. Tagum po. Tagum. Mm-hmm. Meron po kami mga plano dyan sa bandang Buyabot at hanggang Angas na yan At talaga pong yung area na yan ay magiging tourist area Ayun nyo maghintay-hintay lang po kayo. Lahat naman po ng ating mga tourist areas i-develop po natin Kaya lang po ay i-schedule natin. Hindi po pwedeng masabay-sabay. May plano po kami dyan Kaya po itang Buyabod area na yan hanggang Angas po ay maganda po. Ang isa nga pong baka dyan magsimula nga po yung yung mega bridge At saka idiretso na sa Mungpong Kaya po huwag kayong mabahala. Darating po yung nakita niyo naman po yung grupo namin, si Governor po, Express B, at saka si Speaker po. At walang tigil po yan sa pag-develop ng ating mga pagkakakitaan dito sa probinsya. Opo, nilagay ko na po ito at papasyal ko po personal. Opo. Okay po. Gob, bakit po biglang tumigil ang paghuli ng ligaw na aso? Dumami na naman po ang ligaw na aso sa kalsada. Minang-iingay po sa gabi, lalo na po yung mga nangangasawa. May na-aksidente na naman po sa sitio Malilay sa Buyabod na nakamotor dahil sa nagkalat na aso sa kalsada. Meron na po kaming nilabas na EO dyan na kailangan po talagang
itabi na po yung mga aso at gagawin po dyan, i-impound na po yan. Kaya po yung mga may-ari po niyan ay sinasabihan na po natin na talaga pong asikasuhin nila yung pagkulong ng mga aso at kung mahal nila yung kanilang aso ay hindi nila pinababayaan dyan sa kalsada ay talaga po namang bawal po yan sa labas. Ang nangyari lang nga po ay yung doon sa binabista na insidente kaya po medyo natigil. Naglabas po kami ng EO na hindi na po yung babarilin o papatayin. I-impound na lang po at pagtagal-tagal po ay kailangan kunin nyo yung mga aso kundi po ay may proseso dyan. Kaya po, sige po, sinasabihan ko na po yung mga may ligaw na aso. Ano po? Alagaan po natin yung mga aso, ilagay po na sa loob ng bakuran, talian po para hindi nagkalat sa gabi. Sige po, tututukan po natin ulit yan. Okay po. Last 3 questions po, Gob. Bago tayo magtapos, kasunod po natin programa, si Mayor Tonton Uy. Opo. Good afternoon po, Gob. Gusto ko lang po pong isangguni yung tungkol sa PhilHealth ng aking asawa. Nagpunta po siya dyan sa main office nila sa Buwak upang ipa-change status po ang kanyang account sapagkat married na po siya ngayon at upang ipa-cover na din po ako sa PhilHealth niya. Kaso po ang sabi sa kanya doon ay bayaran daw po muna ang mga lapses na hulog niya na almost 1 year and 2 months na po na nagkakalaga ng 4,450. Ganun po ba talaga sa PhilHealth? Kailangan hulugan o bayaran muna ang balance bago po i-cover? Lagay ko po ay ganun talaga ang proseso nila at alam niyo po, lalo po ngayon, kailangan talaga po ng pondo ng PhilHealth ay sila po ay umaasa lamang dyan sa mga kontribusyon natin at alam niyo naman po, nagkaroon ng investigasyon dyan sa PhilHealth kaya po kulang sila sa pondo. So talaga pong kailangan pong bayaran yung ating contribution every month. Ano po? At diyan po nanggagaling yung ating mga benepisyo. So tama po yung kanilang ginagawa at kailangan po nating bayaran yung delinquencies. Kaya po tayo, mga members ng PhilHealth, kailangan po tayong kumbaga palagi nagbabayad sa tamang oras yung ating contribution. Tama po yun Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, kung pwede pong humiling, pwede po bang humiling, Gob? Sana po, pakisuyo naman po kung pwede po sa lahat ng proposal ng micro co-op dito sa Marinduque ay mai-follow up po kay ASEC Lasasa na maaprubahan para po maraming mamamayan ng Marinduque ang matutulungan. Salamat po, micro co-op po ng Buena Vista ang humihiling. Sige po, at kakausapin po natin si ASEC. Saan ba ho ASEC ito? Si Lasasa? CDA ba to? Baka. Sa CDA, no? Sa Cooperative Development Authority. Sige po, sinulat ko po rito at para po tutukan po kayo. Opo. Okay po. Galing din ito sa Buena Vista. Tanong ko lamang po kung pwede po bang maka-avail ang Primary Agri Co-op sa pag-aalaga ng kambing na proyekto mo. Buena Vista po, Co-op po kami. Gob. Buena Vista Co-op. Opo, hindi naman po lang naman sa tao. Ang gusto ko nga po talaga yung cooperative ang nag-handle yan dahil po yung sa kambing, kailangan po talagang may mga ilang tao na laki ng kambing dahil po kailangan maglagay tayo ng bakura ay itong kulungan. Ano po? So okay po yung co-op at yan po ang gusto ko talaga. Kaya nga po tayo nagpapaform ng co-op. Ano po? So tama po yun at makipag-ugnayan lang po sa ating veterinarian dahil po yung sa dispersal niyan ay nasa kanya po, kay Dr. Victoria. Opo. Okay. Last question po, Gob. Kailan po babalik ang biyahe ng Cebu Pacific sa Gasan Airport? Well, magtatanong po ako bukas kung gusto nila. Alam niyo po, inalaw na po natin yan. Kaso po ang nangyari ay halos wala po sa kayong Cebu Pacific no nag-umpisa. Ang kasama pa nga ako ay yung positive pa. May isa pong positive na dumating. Pagbalik po ay walang masyadong sakay. Hanya't mag-coordinate po tayo at kailangan naman pong mabalik na po yung aeroplano. Opo. Okay po, Gob. Next week naman po ulit tayo sa panibagong edisyon. Sige, kapatid na Rick. At mga kababayan, inuulit ko, hindi pa tapos ang laban sa COVID-19. Yung bakuna ay it will take a little time bago po tayo mabakunahan.
So yung ating health protocols, wow, ano po? Wear your face shield and mask, observe physical distancing, wash your hands always, at yung symptoms reporting. I-report po natin yung symptoms. Sige po, at keep safe po at God bless kayong lahat. Opo, salamat po. Okay po, Pres be with you. Maraming salamat po. Yan po ang ating minamahal na Governor, Pres B. Velasco Jr. Oras na para makinig ng pinakasagot. Governor Pres B mismo ang mga sa